It's official guys, may drone na tayo dito sa channel natin. Syempre, kailangan muna natin siyang i-practice. Tara, sa Bantayan Island! Mahaba ang biyahe papunta sa Bantayan Island. Inabot kami ng 12 hours sa biyahe pa lang kasi 3 AM kami dumating sa airport tapos dumating kami dun sa accommodation namin sa isla ng 3 PM na. Sa 12 hours na biyahe na yon, kasama na dun yung mga paghihintay at yung mga delay sa aeroplano, bus at sa boat ride namin papunta sa isla. Challenge talaga ang pagpunta sa isla pero ayos lang kasi sulit naman pag nasa Bantayan Island ka na. Isa pa din ang goal natin sa pagpunta dito sa isla at yun ay para sa epic na litrato. What is up guys, Hate here and welcome to another video. Nandito ulit tayo sa Bantayan Island for the second time. Ang kaibahan lang ngayon is meron na tayong drone. Sara! Ngayon nga, nagre-record tayo gamit yung drone. Yung drone kasi wala yung audio capability, kaya meron tayong mic na nandito sa atin. So, isisik na lang natin to sa post by clapping ng ganon. As a solo content creator, napaka-convenient nang meron kang ganitong klaseng accessory or equipment. So, napakaganda na itong vlogging equipment. Tama mo, sinusundan niya ako. Kompleto rin nga pala ng sensor tong DJI Mini 4 Pro, kaya walang problema sa obstacle avoidance. Madidetect niya yan lahat. Nag-video yan habang nag-shoot ako. 7 minutes na pala yung recording. So ayan, in-stop ko muna. So ang galing, di ba? So usunod siya sa akin. Pwede ko rin siyang itaas kung gusto ko habang sinusundan ako. Tapos ilayo. Di ba? At naririnig nyo pa rin ako, guys. Oh, ha? Nagrenta ulit tayo ng motor katulad nung unang pagpunta natin dito para mapuntahan talaga natin yung mga lugar na gusto nating puntahan para sa photography at para sa drone clips natin. Sa Santa Fe yung accommodation namin. Doon kasi yung sunrise side ng isla. Mas mahirap kasing gumising ng maaga para pumunta sa sunrise kaysa sa sunset. Ang convenient lang nang meron kang motor kasi mararating mo naman yung Madridejos na kailangan mo lang magbiyahe ng 30 to 45 minutes para naman sa sunset. Medyo mabilis na yung biyahe ko kasi somehow kabisado ko na yung daan kasi pangalawang beses ko na rin dito sa Bantayan Island. Medyo high tide ngayon. Sayang, maganda pa naman yung sky sana. Kaso high tide eh. Kaya hindi natin nakuhaan yung bilog yung araw kanina habang palubog. Kasi medyo mataas pa dito, hindi tayo makapunta. So ngayon, nado-document ko na yung sarili ko habang nagpupunta sa mga ganitong klaseng shoot. Huwag ka babagsak drone ha. Wala kang lupang babagsakan. Medyo malakas pa yung hangin ngayon.
Nandito tayo sa Kota Beach. Ito yung pinakamaganda or siguro ito yung shoreline na pinagmamalaki ng buong Bantayan Island sa mga turista. Kasi white sand siya, para siyang sa Boracay. At napakahaba nitong buong coastal area. Actually, buong Bantayan Island is white sand. Nakaset up na tayo. Ito yung camera natin, yung main camera natin, nakukuha ng sunrise ngayon. Malapit nang sumikat yung araw. 3 minuto na lang sisikat na siya or aangat na siya from the horizon. Yung nagre-record pala sa atin is yung drone and napaka-convenient niya for solo vlogging katulad nito. Maido-document ko na yung sarili ko ng mag-isa. So yung settings natin sa camera, aperture 11, yung ISO natin is 100. Tapos yung shutter speed, babago-baguhin na lang natin yon. Naka-raw pala tayo sa pag nag-shoot tayo ng mga ganito, ng mga landscape. And yung gamit nating lens, hindi ito yung super wide, ito yung 16 to 55mm ni Fujinon lens. Ito na yung last sunrise natin, last day natin dito sa Bantayan. Ang masasabi ko lang is pinilit natin sulitin lahat ng sunrise at sunset natin dito sa buong stay natin. And wala tayong sinayang na pagkakataon para puntahan yung mga sa tingin natin is best spot. Pero nabibitin pa rin ako. Talagang may igaganda pa siya eh. Definitely babalikan talaga natin tong isla. By the way, yung gamit nating camera is yung Fujifilm X-H1 pa rin. Very capable pa rin to kahit almost 5 years na siya na nasa market. And wala na pala to, face out na ata to, wala ka na mabibili na brand na to. Pero sulit na sulit siya kasi very reliable. And yung gamit nating lens is yung 8 to 16mm ng Fuji. Ito yung 2.8 nila. Sobrang bulky niya pero in terms of sharpness and landscape photography, okay na okay. Wait lang, lapit ka sa atin. Lapit. Buti na lang din good weather yung pagpunta namin dito sa isla. Talagang nasulit ko ang pagpapalipad ng drone dito. At hindi lang to basta drone lang because I consider VES Mini 4 Pro a flying camera. Tingnan nyo na lang yung mga picture na kinuhaan natin gamit tong mini drone na to. Ang disadvantage lang kapag ito yung ginagamit mo pang vlog sa sarili mo is masyadong malaki yung memory space na kinokonsume ng isang video recording na galing sa drone. So ito, magpo 4 minutes na ako nagsasalita. Hindi ko alam kung ilang gig na to, baka 10 gig na to. Yun lang yung disadvantage niya. So ayun guys, dito na muna natin tatapusin tong video na to. Thank you guys for watching Hate Photography TV at naway may natutunan kayo or at least I got you entertained. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to hit that bell and subscribe button to see more of my videos about photography,
and things that is related to photography. And if you have questions, suggestions, or you have anything in mind, please let me know in the comment. Once again, my name is Hate. See you in our next adventure. Mabuhay!